Unang-una sa lahat, kung minsan ang tinitingin natin sa filosofiya or philosophy parang napakataas na pag-aaral, ano? Pero kung titingnan natin, yung pamimilosofiya or filosofiya ay isang parte, malaking parte at may importanteng parte ng buhay. Lahat siguro tayo na may milosofiya, hindi lang natin alam. Kasi sa filosofiya, siyempre, tinatanong natin at inaalam kung ano yung mga malalim na kahulugan ng mga ginagawa natin. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Para saan itong ginagawa ko? Sa pagtanong ng mga tanong na yon at sa paghanap ng magandang kasagutan, namimilosofiya na rin tayo. Importanteng turuan yung mga bata na mamilosofiya, mag-isip ng tama, maging critical thinkers. Kahit hindi mag-aral ng ano yan, ng filosofiya sa school, pero sa kanilang buhay, sa kanilang karanasan, kailangan marunong sila mag-isip ng tama at gumawa ng tama. Okay, opo. Medyo malalim. Critical, pag-isip at gumawa ng tama. Sir Ivan, baka may maidadagdag ka doon sa sinabi ni Doc Aguas. Actually, yung tanong po ninyo, lagi natatanong yan ng barbero ko po. Kasi habang nung college pa ako, tinatanong ako nung barbero ko nun. Siyempre, pag nagpapagupit yung mga kwentong barbero, nung tinitake mo, sabi ko, philosophy. And ano yun? Yun yung tanong. Correct, Siguro, siyempre, hindi siya karaniwan. Hindi mo rin alam ano ba talagang ginagawa ng mga namimilosofiya kapag ikaw ay hindi ka naman nag-aaral ng Philosophy, oo. Sabi nga ni Doc Aguas, tunay iyon na madalas na ginagawa na natin ang pamimilosofiya ng hindi natin alam. Palagay ko nga, yung moment nung bata ka, nung una kang na-curious sa laruan mo, na gusto nung panahon namin, Crush Gear unang panahon na na-curious ka, ano yung Crush Gear, sa nagmula ito, tinatanong mo paano ba gumagana ito, namimilosofiya ka na. Kumbaga, parang sa pamimilosofiya, tinatanong natin yung mga mahalagang tanong, na minsan hindi natin tinatanong sa classroom, pero madalas sa sarili mo tinatanong mo yun. And I think that's what we try to answer as we grow old and as we do philosophy. So, kumbaga, maliban sa pagiging academic subject, Doc Jim at Ivan, ito ay bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Tama. Opo. Para lang po sa kalaman, andyan si Kuya Mike Camacho at nakikinig sa atin. Marami hong nanonood sa atin mula sa San Beda University at ganun din sa University of Santo Tomas. Pag sinabi yung critical thinking, ito ho, medyo maraming nagtatanong dito, Doc. Kasi nung nakaraang Sabado, ang usapan nga namin, kailangan ba natin ng batas para mapigilan yung physical na pagre-reserve ng parking? At ang sabi nung isang mambabatas na kausap natin, sa panahon natin ngayon, parang kulang ang common sense. Gaano kahalaga na ang bawat isa sa atin ay nag-iisip at nagkakaroon ng matalinong pag-iisip, Doc? Sa akin, yung critical thinking kasi may ilang components ito. Mahirap sagutin kung ano yung critical thinking. Correct, opo. Para sa akin, siguro mas magandang tingnan, paano ba ginagawa ang isang tamang pag-iisip o isang critical na pag-iisip. Una, sa akin, kailangan yung tama na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Sa understanding, no? Kung minsan, comment tayo ng comment, hindi naman natin naiintindihan. So, kailangan intindihin mo muna kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung mga bagay-bagay na ito. At sa pag-iintindi, tingnan natin, dalawang palagi yung panig ng isang usapin. Opo. Hindi lang yung sarili mo ang dapat mo intindihin. Ayan, yung false dichotomy na sinasabi. Opo. Kailangan mo rin intindihin ano yung nasa kabila, sinasabi ng kabila. No? So, pangalawa doon, critical thinking yun, so yung pag-intindi. Pangalawa siguro, yung pagtatanong. Correct. Bakit? Opo. Ano ba ito? Para saan? Ang problema sa atin, kung ano yung nakikita natin sa nababasa sa social media, yun na lang ang tinatanggap. Di man lang nag-iisip, tama ba ito? Yung verification, tama po ba yung tama? Opo. Verify mo. Baka Pag-verify, mamaya, puro false claims lang yan eh. No? Opo. Ivan, may binabanggit ka kanina. Sabi mo kanina sa introduction mo, noong mga bata tayo, we were curious. No? Tama bang sabihin na philosophy begins with curiosity? Na kahit tayo nagkakaedad, Doc, ako, sa edad ko ngayon, parang marami sa atin dahil sa abala yung buhay natin, tayo ay nagsisika para sa pamilya natin, hanap buhay, trabaho, traffic, Doc. Nauubos yung ating sanity, no? Sa sobrang traffic. Sinabi mo. Tapos yung political landscape natin, dapat bang hindi nawawala sa isang tao yung sense ng pagtatanong at pagiging curious kung bakit ganito yung nangyayari? Para sa akin, mahalaga yun. Of course, often trope naman na sinasabi, philosophy begins with wonder. No? Kapag
sa pagtataka, pagmamangha, nandun ang paghahanap sa kamalayan. Diba? And I think even in our everyday life, sa araw-araw natin ginagawa, mahalaga na nandun yung curiosity natin on what is happening in our society today, what's happening to ourselves. Kasi as we try to deepen our self-knowledge, we try to deepen palalim ang pagkakilala sa sarili, sana inaalam din natin kung ano yung mga nangyari sa paligid natin. And sana hindi yung curiosity na magtatanong ka lang na magtatanong. Kasi minsan, we often mistaken questioning and even sounding critically to a critical thinker. So iba yung nagrereklamo ka lang, Oo. iba yung sa nagtatanong ka kasi gusto mong malaman yung mas malalim pang Correct. dahilan. Tama. Opo.